Blessed morning mga kapatid, nagbalang umaga. So, this morning, let us once again feed our soul with the Word of God. Let us once again have a drink of the living water. Alam niyo po, ang panahon natin ngayon ay, sabi nga, pasama ng pasama. Sabihin po ng pasama, yung pag-aalala lalong tumitindi. Yung pangamba lalong lumalalim. And that's why many people right now they didn't know how to overcome the increasing evil influence of the world. And they succumb to it. They give into it. So, tayo pong mga Kristiyano ang lamang binigyan, tanging may kapangyarihan upang lupigin ang masama. And that's written in the Bible, 1 John 4:4, and then also 1 John 4:5. It is by faith that we can overcome the world. So ngayon po, as a Christian, we have to be wise on how we should live in this world. And this morning, allow me to share with you this message that we entitled, Be Contented. Be contented. Ayan. I remember the word American dream. If you're an American, you're particular with that phrase. At yan po yung idea ng you are following a desire of wanting to gain more, building your own empire, regardless of the outcome or the sacrifices. But American dream is not actually true if the Bible is yung ating pagbabasihan. We Christians here in the Philippines, we are bombarded with the utang sa World Bank. Ngayon po yung sabi nga po natin, yung flood control ay hindi na po flood control ang tawag, kundi budget control. Kasi hindi naman na-control yung flood because of corruption. Okay, so paano natin ito ma-overcome? Paano yung kasamaan sa mundo hindi mangyayari sa buhay nating mga Kristiyano? This message about contentment will going to be the key. So why be content? Bakit kailangan natin maging kontento in spite ng mundo? It always entices us to always want or look for more, aim for more. No, sabi nga, as long as you can see it, you can have it. Yung mga ganong alam mo yon, mga panukala or panghihikayat ng Diyos ng salimutan gamit ang lahat ng nakikita natin sa mundo. So why be content on what you have? In the 1 Timothy chapter 6, verses 6 to 10, allow me to read this one. But godliness actually is a means of a great gain when accompanied by contentment. Verse 7, for we have brought nothing into this world, so we cannot take anything out of it either. Verse 8, if we have food and covering, with this we shall be content. But those who want to get rich fall into temptation and a snare in many foolish and harmful desires, which plunge men into ruin and destruction. Verse 10, for the love of money is the root of all sorts of evil, and some, by longing for it, have wandered away from the faith and pierced themselves with many grips. Of course, Paul was talking to Christians. Yung mga unbelievers, wala na, biktima na yun ng sanlibutan. Biktima na yun ng katakot-takot na paghihirap, pagdurusa, at lalo silang sabi nga, lumulubog sa mundo ng kasalanan. But to us, why we have to be contented? Number one, because we, instead of, pursuing the life of wanting more, yung American or Philippine dream, verse 6 says, we should pursue godliness. Ang ating habulin yung pagiging makadiyos.
No? Ang atin pong laging isa puso, isa isip yung paano tayo makakasunod sa Diyos. Kung ang mundo ay lagi nilang isinasa isip, isinasa puso kung paano susundin ng Diyos ng sanlibutan. We on the other hand, we should find a way, exert all effort to obey the God of heaven and the earth, which is Yahweh. Amen? Because Jesus, Elohim, is our life, the purpose of our living. So, be contented. And instead, we have to implement the will of God here. And sabi dito, godliness actually is a means of great gain. Ang pagiging makadiyos daw ay merong malaking pakinabang in this life and in the life that is to come. Yes, dito sa lupang ito, may pakinabang ka na sa pagiging makadiyos. Ano yung pakinabang? Kapayapaan, kagalakan, kahinahunan, kapanatagan ng loob, kaligtasan. These things cannot be bought by money. Yung mga tinitingnan ng marami ng mga ngayon, very famous still, yung mga contractor ng DPWH, in particular yung family ng Diskaya, St. Gerard, the construction company, na kung saan ay kitang-kita na they are involved in a crime. Maraming ghost projects. Imagine, niloko sila niloko nilang government kasama ang mga tao. Ninakaw nila yung perang, hindi nila ginamit yung pera na supposed to be pang patayo ng mga flood control project, yung dike. Why? Bakit nila ginawa yon? Kasi gusto nilang sundin yung pita ng laman. They love the world and everything in this world. They follow the lust of their eyes, the lust of the flesh, and the boastful pride of life. Imagine, pinagyabang pa sa interview, 28 luxurious car na walang bayad sa custom or walang tax. Nagyabang ka pa. Ay ngayon, kinumpis ka na. Yung pagpinilit mong pasiyahin ang laman, kapahamakan talaga ang iyong kahinatnan. Pero kapag pinilit nating sundin ang kalooban ng Espiritu Santo sa buhay natin, kapayapaan ang hatid nito. Tapos ngayon, Galatians 5:16, sabi doon, walk by the Spirit and you shall not gratify the desires of the flesh. And the Holy Spirit will going to influence, convict, inspire, empower us to be contented in life. Yung word na contentment po dito, mga kapatid, kung tayo po medyo sabi nga mag-select ng content, gamit lang tayo ng concordance. Ibig sabihin ng contentment sa Greek, yan po ay autarkia. Yan po yung Greek word niya, autarkia. And yan po ay self-satisfaction. Self-satisfaction. Yan bang feeling mo fulfill ka doon sa meron ka? Parang yung uminom ka ng kape kahit hindi siya 3-in-1, 2-in-1 lang. Since meron kang contentment, para ka na rin uminom ng, alam mo, yung mamahaling kape, yung sa Starbucks. Talagang you will delight yourself. Yan yung contentment. Yung you really will express that you are blessed. Self-satisfaction. Yung competence. Yung sufficiency. Yan ang ibig sabihin ng contentment. Talagang marunong kang magpasalamat, not to the point parang napipilitan, kundi yung pagpapasalamat mo is rooted from being grateful. Thankful. Kasi yan po yung magandang yung driving force ng contentment pagiging grateful. Kasi yung uncontented, ungrateful, ayan yung mga taong walang kakontentuhan. Siyempre, kung hindi yan kontento, hindi yan nagpapasalamat. Kung hindi yan nagpapasalamat, basically, ang iniisip niyan, kulang, laging kulang. No? Laging kulang. They will never realize the fullness of life because ang problema nila is hindi po yung natatamasan nila, kundi yung pag-iisip at hangarin nila. Meron silang kahungkagan sa loob. So, the Bible does not want Christians to be like them. God, the Father, wants us to have contentment in this life. Amen. That is the key to real blessing.
Are you with me? A blessed morning, mga kapatid. Kaya, be contented on what you have, mga kapatid. Napakahalaga po niya, no? Kung wala kang contentment again, you are in great trouble. So, that's the first thing. The second, why we need to have contentment? Aside from it will makes us really realize the blessing of God. It will help us na hindi tayo mahulog doon sa kumunoy ng matinding paghahangad na alam niyo po yung matinding paghahangad. Rooted din yan sa greediness, yung ungrateful, tapos sunod niyan greed, sunod niyan self-centeredness. Yan ang kasalanan, nanganganak ng kasalanan. So unless labanan natin yan, unless sabi nga i-overcome, harapin natin yan, following the will of God, we will be a victim of sin. And remember, sin is deadly. Are you with me? Sin is deadly. Yan po ay kailangang gawa ng, and the solution to sin is, kumbaga, if sin is a virus, then the antidote for sin is what? The antidote for sin is, of course, Jesus Christ, His blood. Amen? Kaya, let's continue. Malinaw po ba ako dyan sa inyo, mga kapatid? Am I clear? Check ko lang po sa nakaraan, wala pong boses yung ating sa nakaraan, wala pong boses yung ating ayun. Okay po, at least I am clear. Now let's proceed. So why we need to be contented? Because it help us realize the true blessing of God. Peace, comfort, security, joy, things na money could not buy. Pangalawa, in 1 Timothy chapter 6, why we have to be contented in this life? Because it already being said in verse 7 na everything in this world, regardless of how little or how abundant you could have, dito lang yan sa mundo eh. Hindi mo madadala yan sa langit. Sabi diyan, for we have brought nothing into this world, so we cannot take anything out of it either. Sabi nga ni Job, nung nawala or kinuha ang lahat sa kanya sa isang araw lang, sabi niya, ang Diyos ang nagbigay, siya lang ang may kakayarapatang kumuha. Blessed be His name. In other words, hindi ko yan ipagkakait, hindi naman sa akin yan in the first place eh. Sabi nga niya, hubad akong dumating sa mundo, hubad din akong aalis. That's the truth. Merong isang mayaman na pagkayaman-yaman ng taong ito. And then, sana nila namatay, nagbilin siya nung alam niya nang malapit na siya mamatay. Sabi niya, pag namatay ako, I would like you to made a coffin for me na yung both sides na sa bandang kamay butas para may labas ko yung kamay ko, dalawa. At I would like you to let both my hands ay lumabas do sa butas. Put my hands into the hole and let the people see my both hands. Sabi nung kanyang katiwala, Sir, why? Why you want us to do that? Isa lang ang sinabi ng taong mayaman. Sabi niya, because I want the people to know, I want my wife, my parents, my siblings, my children, and my friends, loved ones to know na wala rin akong madadala sa hukay pag namatay ako. So, it is foolishness to pursue the fancy richness of this world. Hindi mo naman mapapakinabangan talaga lahat yan. Hindi mo naman ma-enjoy lahat yan. So, likewise, be contented. Have self-satisfaction on what you have. Little or few or many. Little or big amount. Be thankful. Be grateful. Do not complain. Do not grumble. Do not
follow the desire to want for more. Huwag nating sundan yun, mga kapatid. Ihuhulog lang tayo niyan sa kasalanan. You know, that's a problem with why may mga pastors na na-involve sa networking sa mga business? Because of this uncontentment attitude. They are not they don't have self-satisfaction with what they have. They always long for more. And another is that they've been carried away by the lust of the flesh. They've been carried away by the boastful pride of life. Alam niyo po ba 'yon? Yung mga pastor, hindi ko nila lahat, but majority, you know, the Lord wants the pastors, the ministers to go on full time. Yung iba kasi ginagamit nila yung ginawa ni Pablo na, di ba si Pablo naging tent maker sa Corinth? Well, that is a special case. You know why? He did that for two reasons. One, to protect his integrity because merong mga false apostles doon na naninira na sinasabing siya ang namimera. Namimera siya sa pangaral ng gospel, where on the other end, in truth, is sila yung namimera. Pangalawa, bakit sila naging tent maker? It is to show the Corinthian people na they actually have obligations to support them. Pero hindi niya kinuha yung sabi nga yung karapatan na yon, nag-set siya na example na magkatrabaho sila. But alam din natin na from Macedonia, the churches from Achaia, Macedonia, nagsusupport doon. Nagsusupport sila kay Pablo. Kaya nga po, 'di ba? Sabi doon nung dumating it's like 3 to 6 months nag-tent maker sila. Barang lagari ito sila kasi araw trabaho, gabi turo. But then pagdating ni Timoteo, dala yung tulong from Macedonia, huminto na sila Pablo sa pag-tent maker, nag-full time na sila sa pagtuturo. Hindi po 'yun standard ruling. Hindi po 'yan parang general principle, pag pastor ka dapat tent maker ka din. No, that is a wrong conclusion or teaching na nangyayari dyan, gina-justify tuloy natin yung kawalan ng pananampalataya at kawalan ng kakontentuhan sa paglilingkod. Because hindi lahat ng motibo ng mga taong, mga pastor, I'm talking to pastors, church leaders na naghahanap ng part-time job, sumasali sa networking, nagtatayo ng business, hindi lahat ng ginagawa nila kalooban ng Diyos, gusto lang nila yun. Look at Jonah. Prophet Jonah was commanded to go to Nineveh to preach the gospel for people at that place to repent. But what did Jonah had done? Anong ginawa niya? Tumalikod siya, pumunta siya sa Tarsis. Anong gagawin niya doon? Magbi-business. And in chapter 2, sabi doon, yung kanyang isip ay napalibutan ng mga, alam niyo po yun, yung mga, parang mga, alam mo yung halaman sa dagat na parang mga dawag. And symbolically speaking, that representing the worries of this world. Yun, prophet na yun. Natangay pa ng kaisipang makamundo and praise God, nagrepent siya. How about us? How about those pastors? Kaya tingnan nyo yung mga pastor na pag nangaral sila, puro pera. Kasi yun ang laman ng puso nila. No? They are just spewing out kung ano yung, sabing out of the abundance of their heart, their mouth speaks. Pero hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Hindi nais ng Panginoon na maging mayaman tayo per se agad sa pera, although sinasabi na po natin, meron talagang mga pinili para maging mayaman upang gamitin. May purpose yun. Hindi iyon to satisfy our greed. You know, may mga tao sa kingdom of God na gusto ng Diyos payamanin, bigyan ng kapangyarihang politikal, bigyan ng katanyagan pagdating sa iba't ibang larangan ng gobyerno, yung sensya, teknolohiya, sports. That is for the purpose of these people being used by Him to spread the gospel, not to pursue or satisfy their selfish desires or yung kanilang fleshly desires. Hindi lahat po ay binigyan ng slot para doon. Therefore, sabi nga, magkaroon tayo ng kakontentuhan. We have to remind ourselves every day, for we have brought nothing into this world, so we cannot take anything out of it either. Kaya nga kung meron kang kinakain, verse 8, if we have food and covering with this, we shall be content.
With this, we shall have self-satisfaction. Alam niyo po ito, nga suot-suot kong long sleeve na polo, nabili po ito 5 years ago, I think, or 4 years. Medyo matibay siya kasi bihira ko suotin. Well, I love each and every time sinusuot ko yung mga polo ko, I love them. I have this contentment, this feeling of self-satisfaction. Opo. Tuwang-tuwa ako na ginagamit ko sila para sa karyan ng Diyos. Unless, itong mga polong ito, mumurahin lang naman to, 300, 250, no, dyan sa mga tindahan ng Koreano, okay naman eh. Hindi ko na kailangan ng naka-signature. Well, at least, hindi man naka-signature yung polo ko, hindi man nakasuot ng mamahalin, hindi ko naman ito dinadala sa kasamaan, no. Ayun lang, I make sure talaga ito ginagamit ko sa live streaming, sa pulpit pag nangangaral ako. Other than that, wala na. So, I have this contentment, this joy in my heart na I know I am blessed because of Jesus. Even though yung aking sinusuot hindi man katulad ng sa iba, I would be happy for what others have, yung na-receive nila. And for me, anong meron ako, magiging masaya din ako, o nagiging masaya po ako. So, have contentment, mga kapatid. We have to, kahit alam nyo po yung katulad niyang yung mga bumibili ng maraming sasakyan. Pag namatay sila, hindi naman nila may sasama sa kabaong yun. And, kapag namatay sila, there will be judgment eh. Hebrew 9:27, we all know that. Alam po natin, no? May kahatulan. At ang hatol ng Panginoon, sabi ng Luke 16:10, ang mapagkatiwalaan sa maliit, mapagkatiwalaan sa malaki. It means, ang maging masaya sa maliit, maging masaya sa malaki. Ang maging mapagpasalamat sa maliit, magiging mapagpasalamat sa malaki. At ang mga bagay na binibigay ng Diyos, kahit isang kusig, pagtayo natin sa judgment seat of Christ, and we will be held accountable for the things that we do while we are in this body, lahat mo nang ibinigay ng Diyos sa atin, oras, pera, material, lahat po, opportunity, we will be held accountable on how we use them. Ginamit ba natin yung pera, yung damit na yan, yung material possessions na yan, yung sakyan na, yung bahay at lupa na yan para i-glorify ang Panginoong Jesus, the name that is above all names, the King of Kings. And also, pinagamit ba natin yung sasakyan natin, yung ating bahay at lupa para sa kaharian ng Diyos? Because if not, then we are in trouble. We will be in danger na tayo po'y papanagutin ng Panginoon at masabihan tayong, you wicked and lazy servant. Marami nag-i-aim, nag-a-assume ng when Jesus would come, they will be hearing from Him telling them, well done, my good and faithful servant. And that's good. But it's not enough to just assume or expect na yun ang sabihin ng Panginoon. We have to work it out. Kailangan magtrabaho tayo sa kingdom. Sabi nga ni Pablo sa Philippians 2:13, work out your salvation with trembling and fear, for it is God who is at work in you both to do and to desire His good pleasure. So siya ang nagbibigay ng desire at ng kapangyarihang sundin at gawin yun. At paano natin masusundan kalooban ng Diyos kung ang puso at isip natin ay punong-puno ng laman? So we have to repent. We have to, sabi nga, surrender every earthly desires that hinders us from pursuing the will of God. Have contentment in what you have right now, mga kapatid. Be thankful, be grateful. Bago tayo, the devil will always listen or he whisper into your ears telling you, hey, God wants you to have that car, God wants you to have that house, God wants you to have that things and so and so. But tell the devil, no. If God would want me to have them, surely He will give it to me. Kahit hindi ko hingin, ibibigay ng aking Ama. Pero hindi ko kailangang habulin yung mga bagay na yan. What I have to do is to seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things that you're telling me to pursue, He will be the one to make them pursue me. Pagka natutunan nating habulin ng Diyos, unahin siya lagi, ang totoo po yung sinasabi na ang pagpapala talaga ang hahabol sa'yo. Hahanapin nila yung pangalan mo. Okay, there is a thing here from Brother Paul. No, there is no indication in the Bible or theology that God chose to be rich in material wealth.
Well, actually, there are some. I did not say lahat. Meron. Joseph became powerful and rich. David also. Solomon also. Pero sabi nga po natin, hindi yan para sa lahat. If God would make you rich in material and money and become influential in this physical world, there is a purpose. Lagi namang may layunin ng Diyos eh. Wala din naman, hindi naman natin pwedeng sabihin ay ang kalooban ng Diyos sa ating lahat, maghirap tayo. Who would provide the money and the material needs of the church? Alam nga namang aasa tayo sa mga unbelievers lagi. Although God can use them at some point, but not at all times. God is a God of wisdom. The Bible is there. Amen. Kaya nga, even sa panahon ng Panginoong Jesus, di ba, meron siya mga supporter. Luke chapter 8, makita natin po yung mga supporter niya dito. Yung iba dyan, mga may pera. At yung iba dyan, nagkatrabaho sa palasyo. Pero hindi lahat. Mas marami talaga yung nasa yung kahirapan or sabi nating kasapatang kalagayan, no? Kaya dito po makita natin, no? Yung tingnan nyo po sa verse 3 ng Luke chapter 8, Joanna the wife of Chusa, Herod's steward. Tingnan nyo, meron siyang supporter na yung asawa ay katiwala ni Herod. In other words, parang sa panahon natin, kumbaga si BBM, meron siyang katiwala, tapos yung asawa nun, member ng church mo. O diba? What a blessing it is to have such kind of member. Pero, remember, hindi natin dapat habulin yung mga tao. If God wants these people to use, to bless us in terms of material and financial, He will do that in His way, not on our own way. Ang nangyayari kasi, may mga churches na, pastor na, alam mo yun, alam ko po to kasi I once heard that from the lips of my former pastor. He told us na, pag nag-evangelize kayo, pumunta kayo doon sa mga magandang lugar, sa mga subdivision, katukin nyo yung mga magandang bahay. Huwag kayo doon sa mga squatter area, wala tayong mapapala dyan. That kind of word is actually ay galing sa tao na ang hangarin ay maging mayaman sa material na mundo at hindi sa karya ng Diyos. Of course, I do not agree with him. Although that time ay hindi ko pinakita yung aking disagreement, hindi ko lang sinunod yung utos niya dahil mananagot ako sa Panginoon. So yan po, no? Be contented, brothers and sisters in Christ, before the enemy would deceive your mind, our mind, to be uncontented, to always long or want for more. We have to, once again, sabi nga, turn around, look around you, and see all your blessings. Lahat yan, binigay ng Diyos. And meron pang blessing na minsan ayaw nating tanggaping blessing talaga eh. Ano ba yung blessing na yan na ayaw nating tanggapin, pastor? Ito yung mga pagtutuwid ng Diyos. Tawag natin dyan, blessing in disguise. Yung financial crisis natin, ayaw ng iba dyan. Kasi pag nasa financial crisis ka, dyan nangyayari yung napapahiya ka kasi napaputulan ka ng kuryente, internet, tubig, yung ulam mo dating fried chicken, fried na lang, wala na yung chicken. Yung ulam mong dating laging masarap because nasa financial crisis ka, you will have to sabi nga, magtipid. But we don't know. Sometimes hindi tayo nagiging thankful dyan sa kalagayan na yan. We hate that. Ayaw nating nagigipit kasi mayayabang tayo by nature. If feeling entitled tayo na laging maging masagana sa lahat ng bagay. Kasi sabi ni Lord rumaragasang pagpapalang nadalin niya. That's true. Pero yung context nun, you have to take a look. Yung rumaragasang pagpapala na yon is not to promote your greed nor your fleshly desires, but to teach you to become generous. But again, bago ka dalhin sa taas ng Panginoon, ibababa ka niya muna. Turuan ka muna sa baba. Meaning, bago ka bigyan ng Diyos ng maraming pera, He will teach you first to be faithful even dun sa isang sentimo na meron ka. To be faithful means to use all of them for the glory of Christ. Kasi kung hindi ka ma-train sa maliit na halaga, for sure, pagka nagkaroon ka ng malaking halaga, magiging aksayado ka. O bili dito, bili doon, kahit hindi kailangan. O meron kumakatok, wala po kaming pagkain, baka pwede pong tulungan nyo muna kami. Wala po, pasensya na. Tapos tawagin ka nung mga amigo-amiga mo, alika, punta tayo sa SM, mag-Starbucks tayo. O sige, libre ko kayo, you see?
Yung mga ganyang kalakaran, hindi kalooban ng Diyos. Yeah, once again, we have to go back to the Beatitudes teaching. Yung Sermon on the Mount. Yung pag nagbibigay ka, sabi doon, wag mo na ipagkaingay. Wag lang selfie-selfie. O, libre ko ito. In fact, sabi niya, pag nagbigay ka, gawin mong lihim. And the Father who sees what you have done in secret will be the one to reward you. But again, yung root cause niyan, yung pinaka-bottom line nito, be contented. Be contented. Stop pursuing things that are fancy. Matthew 6, verse 19 to 20, nung sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-ipok ng kayamanan dito sa lupa. Sana tayo dapat mag-impok ng kayamanan sa langit. Sapagkat dito sa lupa, may naninirang mga, alam niyo po yung mga insekto, and then yung tanga, ayan po yung malaking paru-paro na kumakain ng papel. At merong magnanakaw. Oh, sa langit, hindi sila nakapapasok doon. So doon tayo mag-impok. Verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. So kung that is a good question actually. Where is your heart this morning? Nasaan yung puso natin? Or, sino yung nilalaman ng puso natin? I pray and I declare that if somehow the Holy Spirit would open our heart and would allow us to see what's inside, makita doon yung 5-letter word na JESUS, Jesus. Tumitibok ang puso natin para sa Panginoon. Amen? Yeah, just like, ito po ngayon, yung nasa TikTok, no, itong gathering na to, this is a precious gathering. This is a precious moment we have for this whole day na naglaan tayo ng panahon to speak the Word of God, to listen to the Word of God, to glorify Jesus Christ, and to have the intention to obey His will. Kasi hindi lang tayo pwedeng hearers, dapat doer of the Word din. And in doing the Word of God, we are commanded to be contented. Alam nyo po yung, hindi ka, sa bagay ngayon po, dahil sa sobrang kahirapan, alam mo yon, hindi na uso yung mga pasikatan eh. Mga nakakagawa na lang yan yung mga talagang may pera. Pero, ngayon kasi, talagang nasa survival mode tayo eh. But that is good. That is the Lord helping us to understand how we should live. By force. Hindi kayo matuto sa simpleng utos. Pupwersahin ko kayo. Okay. Next. What else is the reason why we have to be contented in this life? Aside from that first, we should pursue godliness instead of being materialistic. Second, we have to understand na everything na we have in this world, it will remain here. Lahat ng meron tayo dito sa lupa, hanggang lupa lang. Yung pabango mo, hanggang lupa lang yan. Then, afterwards, magiging amoy lupa ka din. You know the truth, no? Sabi nga, kaya Dan, mula ka sa labok, babalik ka din sa labok. But our spirit will going to face God in His throne and we will have our judgment. Pangatlo, why we need to be contented in this life or we have contentment? Because, if not, kung hindi man, and we will follow the desire for richness, for the material world, anong mangyari sa atin sa verse 9 ng 1 Timothy chapter 6? Those who want to get rich fall into temptation and a snare and many foolish and harmful desires which plunge men into ruin and destruction. Let us clarify this. There's nothing wrong with material and financial richness. Hindi mali yun, hindi masama yun. Blessing yan ng Panginoon eh. Pero ang sinasabi dito, yung maghangad ka niyan at hindi yan para sa'yo, yan ang problema. Yung nasahin mong yumaman at maging makapangyarihan pero hindi yung kalooban ng Diyos sa'yo, you will be in trouble. Kasi all of us should live according to the design of life that God had for us. Jeremiah 29:11, for I know the plans has for us. Had kasi, na-design na yun eh. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope in a good future. Nakadesenyo na sa Diyos yung buhay natin eh. Sabi nga ng isang pastor, naka-blueprint ka na eh. Tapos na yung buhay mo sa Diyos.
I-implement mo na lang sa lupa. Kaya lang, meron kasing mga unnecessary thing na nangyayari because of your own will. Nagkakaroon tayo ng pagtalikod, nagkakaroon tayo ng pangunguna sa Diyos. Katulad nito pong paghahangad ng mayaman, na maging mayaman. Tinanong ba natin, Lord, is it your will for me to become rich? Kasi pag ang tatanungin natin yung mga pastor na gusto lamang palakihin yung tithes and offering sa loob ng church, syempre sabihin nila, yes. I heard a lot of them actually. Pero pag ginanap natin yung 10 talata, sinabi ng Diyos na gusto niya ang mga anak niya maging mayaman sa pera at material, lahat. Ang ibibigay nila, John 10:10. Sabi ng Panginoong Yesus doon, "For I have come that you might have life and have it to the full." Then another question natin dyan, yung bang fullness of life dyan ay umiikot, naka-centralize sa pera at material? Of course, pagka alam nila na medyo ma-expose na mali yung pangunawa nila, ma-manipulate nila yung conversation and magagalit-galitan and igagaslight ka. Ano ka, rebellious spirit ka, wala kang faith, ganon. Ganon po sila mangusap. And therefore, Jesus said, be wise. Be careful with what you hear. So, yun po, no? Okay. So, yun po yung ano natin, no? Kailangan nating magkaroon ng contentment. If you wanted to become rich and that desire is only for you, you are actually in trouble. You are in trouble. So, kailangan po natin talaga na magpasakop sa kalooban ng Diyos. If the Lord wants you to just have a simple life in this world, so, mag-submit tayo doon sa kalooban ng Diyos. Kasi pag lumabas ka doon, that is considered as rebellion. It means to say na you're not satisfied, you do not feel secure with that plan of God. You think it's not wise that God have that kind of plan for your life. Dapat, kumbaga, hindi ako pwede sa middle class lang. Dapat doon ako sa super or high class. Hindi ako pwede sa lower class na. Kasi kung walang alipin sa lupa, wala rin maging Panginoon. So, kung walang mga pangkaraniwang tao, so, sino yung mag-work doon sa field, sa dagat, sino maging mangisda, sino yung magiging mag-alaga ng mga livestock. So, si God is a God of order. God is a God of wisdom. No, yung ilagay ka niya sa mababang kalagayan, it doesn't mean na you are being disregarded and the others are being favored. It's not that. So, it's like we have to, sabi nga, understand ang totoong kayamanan ay ang Diyos. True richness is one that's not fading. No? So, ang totoong kayamanan, yung Diyos lumikha ng lahat ng bagay. So, each and every time nakakausap natin siya, that is our treasure. Each and every time naririnig natin ang tinig niya, sumusunod tayo, that is our treasure. Each and every time we're given the opportunity to serve Him and we serve Him, that is our treasure. See? That is true richness. And that's the reason why the people of old, the patriarch and the apostles managed to give up everything for the sake of Jesus because they believe Jesus is everything. If you have Jesus, you have everything. Paul left his former religion, the money, the influence because he believed that what he needs is Jesus. What he needs is Jesus. Nagiging parang mali naman yung nag-sacrifice ka pero for nothing pala. Okay. So, ano yun? Yun lang po for this morning, mga kapatid. God bless you and to God be contented. That is very important.
Bago ka mag-desire ng iba't ibang bagay, be happy, have the self-satisfaction with what you have. Tingnan mo muna yung mga sa paligid mo, baka yung iba dyan, inintay kang hawakan, mahawakan mo sila, yung mga libro mo, damit mo, tingin ka. Well, if you feel like, oh, I think hindi ko na kailangan yun, you give it to others. Bago ka humingi ng iba, bigay mo na sa iba yung meron ka. God bless you and shalom.